Nagdarasal ka paulit-ulit matagal na, pero ang pakiramdam mo tahimik lang. Walang sagot, walang sign na naririnig ka, at nagsisimula kang magtaka. Nandoon ba talaga siya? Nakikinig ba siya? Kung ganyan ang nasa isip mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Kahit si David, ang taong tinatawag ng kalooban ng Diyos, dumaan sa parehong bagay. Pakinggan natin ang Psalm 22 verse 1 to 2. Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Bakit ka malayo sa aking kaligtasan? Sa mga salita ng aking pagdaing, O Diyos ko, tumatawag ako sa araw ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi at hindi ako tumitigil. Kahanga-hanga ang talatang ito dahil ito ay nasa Biblia. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nag-ingat ng ganitong panalangin ng isang taong nagsasabi sa Kanya, hindi kita marinig. Ang ganitong katapatan sa Diyos, tinatanggap niya. May mga panahon sa buhay ng bawat mananampalataya na pakiramdam nila ay tahimik ang Diyos. Nagdarasal, walang marinig. Nagbabasa ng Biblia, parang walang buhay. Pumupunta sa simbahan, pero pakiramdam mo ay malayo pa rin ang Diyos. At nagsisimula kang mag-isip, baka mali ang ginawa ko, baka naging malayo na ako. Pero ito ang punto. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi katibayan ng kanyang kawalan. Maraming beses sa Biblia, ang mga taong pinakamalapit sa Diyos ay dumaan sa panahon ng katahimikan. Si Job, tapat na tao, paulit-ulit na tumawag sa Diyos at matagal bago sumagot ang Diyos. Si Elias, pagkatapos ng dakila niyang tagumpay, naramdaman ang kawalan at kalungkutan na parang wala na ang Diyos. Si Maria at Marta, nang mamatay si Lazaro, hinanap si Jesus. Hindi ito senyales ng pagkakamali mo. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay bahagi ng proseso, paraan niya ng paghihintay ng tamang sandali para sa mga dakila pang bagay. At pansinin mo, kahit nagsasalita si David ng ganito, hindi siya tumigil sa pananalangin. Tumatawag ako sa araw at sa gabi at hindi ako tumitigil. Kahit walang naririnig, nagpatuloy siya. Iyon ang pananampalatayang hinahangad ng Diyos, yung hindi titigil kahit tahimik. Kung ngayon ay nasa panahon ka ng katahimikan ng Diyos, huwag kang tumigil sa pananalangin. Kahit sabihin mo lang, Panginoon, hindi kita marinig ngayon, pero narito pa rin ako. Iyon ay pananampalataya. Iyon ay pagpili na magtiwala kahit walang naririnig. At kung naririnig mo ito ngayon at may tao kang kilala na nasa ganitong panahon, huwag silang hayaang mag-isa. Paalalahanan mo sila na ang katahimikan ng Diyos ay hindi katapusan. Minsan ito ay simula ng mas malalim na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulad ni David, may mga sandaling kami ay nagsasabing, Diyos ko, bakit ka tahimik? Ngunit tulad din niya, pinipili naming huwag tumigil. Nandito kami kahit hindi namin marinig ang iyong sagot ngayon. Nagtitiwala kami na naririnig mo kami at darating ang iyong sagot sa tamang panahon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi katibayan ng kanyang kawalan. Nandoon siya kahit hindi mo siya marinig. Huwag kang tumigil sa pananalangin. I-share mo ito sa isang taong pakiramdam nila ay hindi sumasagot ang Diyos ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.